na pong alas 4:53 ng umaga. Yan. Isang Ganda ng umaga, di ba? Sasalubong sa atin Yes. this morning dahil nga sa pagkapanalo ni Kuya ng kanyang Lifetime Achievement Award. Nakita mo ba kagabi, mga sa post kapisanan ng mga broadcaster ng Twitter? Pilipinas. Mabaha. Oo, number 2 ba tayo? Trending tayo Yes. sa number 2, di ba? Oo, nakita ko yung post nga na yan. At mo yung mga pagbati doon, di ba? Talagang kakaiba. Alas 4:50 pa lang pala. Pasensya na po 4:50. sa pamunuan ng Pag-asa. Ma-sanction tayo sa kasi bawal yun eh. May ganun eh. Pag-advance ka lang isang minuto, dapat eksakto. sakto ka lang sa kanila. Kaya sa mga istasyon television, may guidelines na ganun. Standard. Pasensya na po, Mr. Ray Pelayo. Pag-asa. 4:51 na po ng umaga. Congratulations kay Kuya Daniel. Magandang umaga muli sa ating mga sambahay. Araw po ng Miyerkules, 17 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Suriao. At ako naman, si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Nangangalakal ng basura na nabangga ng van sa Balintawak, Quezon City. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Office of the Ombudsman haharangin ang panukalang gawing state witness si Janet Lim Napoles sa mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. Pagkuha ay sa butika ng bayan. Nakatakdang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. National Food Authority Council inaprubahan na ang government to private rice importation para madagdagan ang buffer stocks ngayong lean months. Mga paraan para hindi mabiktima ng kumakalat ngayong ransomware, cyber attack, ibinahagi ng ilang computer experts. At Mr. Public Service Kuya Daniel Razon, Lifetime Achievement Awardee ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ilang UNTV programs nominado naman sa 25th Golden Dove Awards. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking nangangalakal ng basura matapos mabangga ng van sa EDSA Balintawak kagabi. Para sa detalye, makibalita tayo kay Reynante Ponte, live. Good morning, Reynante. Yes, good morning June at sa ating mga kasambahay nakahiga sa kalsada at hindi makagalaw dahil sa tinamong pinsala sa katawan ang isang lalaki nang madatnan ng UNTV News and Rescue Team sa southbound ng EDSA Balintawak sa Quezon City bandang alas 10:20 kagabi. June, kinilala ang biktima na si Rolly Orsabio, 39 anyos at isang mangangalakal ng basura. Bukod sa head injury, mga gasgas sa siko at iba pang bahagi ng katawan at posibleng deformity sa balikat ang tinamo ng biktima. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga pinsala ng biktima habang ibinabiyahe ito patungo sa Quezon City General Hospital. Ayon naman sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector, tumatawid si Rolly sa kalsada nang mabundol ito ng isang van. Delikado umano ang lugar na tawiran kaya naman naglagay ang lokal ng pamahalaan ng footbridge sa di kalayuan. June, depensa ng driver ng van na si Mario Himaya, biglang sumulpot ang lalaki sa kanyang dinadaanan kaya't hindi niya ito napansin. June, handa naman na nasagutin ng driver ng van ang pagpapagamot sa ospital sa biktima. Mula sa Quezon City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Mariing tututulan ng Office of the Ombudsman ang anumang plano na gawing state witness si Janet Lim Napoles sa muling pagbubukas ng investigasyon kaugnay ng pork barrel scam. Ito ang hataw na balita ni Joanne Nano. Siniguro ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na haharangin ng prosekusyon ang plano ng Department of Justice na gawing state witness si Janet Lim Napoles sa mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam. Giit ni Morales, isa si Napoles sa mga itinuturing na pangunahing akusado sa kaso dahil sa umano'y malaking partisipasyon nito sa maanumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund ng mga mambabatas. Already stated we don't find her to be a candidate for being a state witness. We
will have the last say on whether or not we will recommend her to be a state witness. Kumpiyansa ang ombudsman na sapat ang kanilang ginagawang investigasyon at iginiit na hindi sila maaaring obligahin na sundin ang magiging findings ng DOJ. It's up to them if they wish to reinvestigate, but as I said, we are not bound by any findings over cases over which the ombudsman has the final authority to determine whether or not there is probable cause. Hindi rin umano nababahala ang ombudsman sa plano ng DOJ na muling magsagawa ng investigasyon sa PDAP scam. Kamakailan lamang inihayag ni Attorney Stephen David na nakausap na niya si Justice Secretary Aguirre ukol sa posibilidad na gawing testigo at isailalim pa sa Witness Protection Program si Janet Lim Napoles. Ito'y bilang paghahanda sa gagawing reinvestigation ng DOJ sa kaso ng pork barrel scam. Iginiit naman ng DOJ na sila lamang ang may tanging kapangyarihan na isailalim sa WPP ang isang testigo at handa silang ibigay ito kung kinakailangan. Mula sa Office of the Ombudsman, ako si Jo Anano, humahataw sa balita. Nakakulong na ngayon si Janet Lim Napoles sa Bureau of Jail Management and Penology Detention Facility sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Inilipat kahapon si Napoles sa Camp Bagong Diwa mula sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City matapos ipag-utos ng Sandigan Bayan 1st at 3rd Division. Una nang hiniling ng kampo ng tinaguriang pork barrel scam queen na mailipat siya sa kustodiya ng National Bureau of Investigation, ngunit hindi ito kinatigan ng Anti-Graft Court. Sa ngayon ay bantay sarado si Napoles ng mga miyembro ng SWAT at tauhan ng Bureau of Corrections. Wala nang pag-asang mabubuhay pa sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong i-dismiss ng House Committee on Justice. Ayon ito kay House Speaker Pantaleon Alvarez. Nanindigan din ito na dumaan sa tamang proseso ang dismissal ng reklamo. Ito ang ataw na balita ni Joyce Balancio. Tanggap na ng Independent Minority Bloc sa pangunguna ni Congressman Edsel Lagman na talagang wala ng remedyo sa Kamara ang na-dismiss na impeachment complaint laban kay President Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ideklara itong insufficient in substance ng House Justice Committee dahil sa manikawalan ng personal knowledge ng complainant na si Congressman Gary Alejano at kakulangan ng authentic records bilang suporta. Ayon kay Congressman Lagman, kahit paanya naniniwala silang may paglabag sa proseso ng impeachment, walang ibang remedyo kundi magpahiwatig ang publiko sa hindi pagsang-ayon sa naging desisyon ng Kamara. But the remedy is with the people. I'm just saying that there should be a collective voice of the people to really demand judiciousness and fairness in the proceedings. Base sa impeachment proceeding, kailangan muna maghain ng report ang komite sa plenaryo ng Kamara patungkol sa dismissal sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Dito maaring hindi sang-ayunan ng 1/3 ng mga kongresista ang nasabing report. Ito ang natatanging pag-asa upang umusad pa rin ang impeachment proceeding laban sa Pangulo. Pero para kay House Speaker, imposible na mangyari pa ito. Well, yung dismissal na yun, patay na talaga yun. Baka na-cremate na nga yun today. Wala siyang personal knowledge, di ba? O yung mga lahat ng kinu-quote niya, puro hearsay. So, paano gagawin natin? We continue wasting the time of Congress. Pinanindigan rin ni Alvarez na dumaan sa tamang proseso ang nangyaring dismissal at sang-ayon ito sa rules na impeachment proceeding at ng batas. Una nang sinabi ni Congressman Alejano na balak nilang iakyat na sa International Criminal Court o ICC ang pagpapanagot sa Pangulo. Umaasa naman si Vice President Leni Robredo na masusolusyonan muna ang anumang isyu sa bansa bago ito dalhin sa ICC. Yun, tingin ko hindi naman natin mahihinto ang kahit sinong gusto mag-avail ng mga prosesong available. Pero syempre sa atin bilang bansa, mas gusto sana natin na nire-resolve natin yung mga problema on our own. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita. Umabot na sa mahigit 100 bansa ang apektado ng ransomware na kung tawagin ay WannaCry virus. Payo ng mga eksperto, i-upgrade ang mga computer upang hindi mabiktima nito. Ito ang hataw na balita ni Maki Libredilla.
Palaging pag-update ng operating system ng mga ginagamit na computer. Ito ang isang paraan upang maiwasan ang pagkakaroon ng computer virus. Ayon kay Jonathan Ragsag, IT Officer ng Data Security of National Privacy Commission, pinupuntirya ng virus ang mga lumang OS tulad na lang ng Windows XP. Upang hindi mabiktima nito, maaari ring mag-install ng anti-malware at mag-backup ng files sa external storage o kaya naman ay i-upload sa cloud storage. Dapat rin anyang iwasang buksan ang mga email mula sa hindi kilalang sender. Because these are all security patches po. At itong mga security patches na to ay importante upang ma-keep up to date yung security features ng ating mga computer. Kamakailan lang, mahigit 200,000 computer sa buong mundo ang naapektuhan sa pag-atake ng OneCry virus. Mas kilala ito sa tawag na ransomware dahil estilo nito na i-encrypt o ilak ang computer at ipatubos sa may-ari ang files gamit ang Bitcoin na nabibili online. May mga ahensya pang natigil ang operasyon dahil sa hindi magamit na mga computer. Ang Bitcoin po kasi isa itong if I may mention, it's a cryptocurrency, no. So bakit gustong-gusto rin ito ng mga hacker? Kasi po hindi po matitrace kung saan pumupunta yung bayad mo. Lalabas po sa lalabas po sa screen ninyo na oops, your files has been encrypted. Kung nabiktima naman ng ransomware, ang payo ng mga eksperto, kung binavalue nyo po ng gusto yung mga files nito, you should be willing to pay that one kasi po nahuli na po yung time para mag-protect. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Hiniling ng kampo ni dating Senador Bongbong Marcos sa Korte Suprema na tumatayong Presidential Electoral Tribunal na magtalaga ng hearing officers upang tumulong sa preliminary conference. Sa mosyong inihain ni Atty. George Garcia, iginit ng kampo ni Marcos na mas magiging maayos at mabilis ang pagresolba sa election protest kung magtatalaga ang tribunal ng hindi bababa sa 3 hearing commissioners. May 3 issue sa protesta ni Marcos. Una, ang depektibong automated election system. Pangalawa, ang failure of election sa maraming lalawigan sa Mindanao. At pangatlo, ang hindi otorisadong pagsingit umano ng Smartmatic ng isang bagong hash code sa transparency server noong araw ng halalan. Sa June 21 nakatakdang isagawa ang preliminary conference sa protesta ni Marcos sa pagkapanalo ni Vice President Leni Robredo sa halalan noong nakaraang taon. Sinubukan ng UNTV News and Rescue Team na kunan ng pahayag ang kampo ni Vice President Robredo ngunit wala pa itong sagot. Bumaba naman ang net worth ni Vice President Leni Robredo sa nakalipas na 6 na buwan. Batay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, mula sa mahigit 11 milyong piso noong June 2016 ay bumaba ito sa mahigit 8,800,000 nitong Disyembre. Nabawasan din ang kanyang total assets na umaabot sa mahigit 15 milyong piso mula sa halos 18 milyong piso noong 2016. Nananatili naman sa 6.9 million pesos ang kanyang liabilities. Posibleng palawigin pa ng Department of Education ang ipinatutupad na suspension sa mga field trips sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya. Ayon kay DepEd Undersecretary Jesus Mateo, sinisiyasat pa ng technical working group nila ang mga polisiya tungkol sa mga educational trips. Hinihintay pa rin ito ang magiging desisyon ng Commission on Higher Education na unang nagpatupad ng moratorium. Magugunitang pansamantalang ipinatigil ang mga educational trips matapos ang aksidenteng kinasangkutan ng mga college students sa Tanay, Rizal noong Pebrero na ikinasawi ng 15. Nais naman ng ilang senador na higpitan ang pagpaparehistro ng mga sasakyan, partikular na ang mga public utility vehicle. Naniniwala ang mga mambabatas na makatutulong ito upang mabawasan ang mga nangyayaring aksidente sa kalsada. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Sentro ng investigasyon ng Senate Committee on Public Service kahapon ang ginagawang hakbang ng Department of Public Works and Highways upang matiyak na ligtas ang mga kalsada sa mga aksidente. Ang investigasyon ay may kaugnayan na rin sa nangyaring aksidente sa Nueva Ecija noong Abril kung saan mahigit 30 ang nasawi. Ayon kay DPWH Undersecretary Raul Asis, may ginagawa na silang mga road safety audit. So the last
several years, we have completed 58%, 18,000 kilometers out of the 32,000 kilometers. Sa ulat ng Department of Transportation sa komite, batay na rin sa lumabas na resulta ng investigasyon sa aksidente, mahigit 30 taon na ang edad ng engine ng bus. Ayon sa mga mambabatas, kailangan magkaroon ng masusing pagsusuri sa mga bus na bumabiyahe sa bansa upang hindi na maulit ang ganitong aksidente. Nais naman ni Senator Joel Villanueva na mapanagot ang mga may sala sa nasabing insidente. Pero I think 80%, even the survey says, ay yung may kinalaman sa human error. Now, if that is the case, then we have to do something about it. Suriing mabuti yung mga operators ng yung mga may-ari ng bus. Kasi more than pa nga dyan siguro More than 30 years pa yung bus. Ayon sa DOTR, irerekomenda nila ngayong magpatupad ng mahigpit na polisiya sa ginagawang registration ng mga public utility vehicles kabilang ng mga bus company, kung saan nararapat na idetalye hindi lamang ang edad ng bus maging ang engine nito at chassis. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Pinangunahan ni Vice President Leni Robredo ang ikalawang araw ng Brigada Eskwela sa Balara Elementary School sa Quezon City. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Kasama ni Vice President Leni Robredo ang kanyang bunsong anak na si Jillian nang bumisita sa Balara Elementary School kahapon. Tumulong ang mag-ina sa pagpipintura ng mga silid-aralan sa ikalawang araw ng Brigada Eskwela. Sumama rin sa paglilinis ang staff ng Office of the Vice President na nasa ilalim ng Angat Buhay program. Subalit higit sa kahandaan ng pasilidad ng paaralan ngayong pasukan, nais rin ni Robredo na matugunan ang problema sa malnutrisyon sa mga estudyante. Anya, mahigit sa 800 estudyante ng Balara ang kulang sa timbang at nutrisyon. Ang isang striking sa amin, napakataas ng severely wasted na mga bata dito. Nakita namin baka itong Brigada Eskwela pwedeng panimula ng partnership with the school. Nangako rin si Robredo na tutugunan ng kanyang Angat Buhay program ang pangangailangan ng Balara Elementary School gaya ng silya at pisara. Bukod kina VP Robredo, nagpunta rin sa paaralan ang ilang pulis at sundalo para makiisa sa Brigada Eskwela. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Bueno. Hola sa Radyo La Verdad 1350 with Attorney G at Beth Santiago. Ayun, kita nyo, wala yung aming partner Oo nga, Kung si Kuya ay tumanggap ng Lifetime Achievement Award. Congratulations, Kuya. Yung si aming Tito Joe ay tumanggap ng Immortal Award. Intergalactic Award. Hindi bagay sa kanya yung lifetime. Grabe, immortal. Prehistoric award. Prehistoric. Akala ko pa naman para sa papel. Konting ulan lang ay alam mo na. Stone Age Award. Dapat pag umulan, tinatago si Tito Grabe Jo. naman kayo. Takot dumami. Napaka mapagmahal. Si Tito Joe, mga sakit lang naman niya yung mata. Sabi nga ni friendly, mga over-the-counter medicine lang kailangan niya. At saka yung ipapahinga. Walang maintenance. Ipapahinga mo lang na isang araw. Mga ganun ba? Ganun lang, mga sipon-sipon lang. Ganyan na alam mo si Tito Joe, ano yan maganda naman pangangatawan. Oo. Na maayos naman ang pagkain lagi. Talaga naman pag kumain si Tito Joe ay talagang ninanamnam ang bawat kinakain. Kaya minsan lang magkasakit yan. Correct. Kahit itlog, naghahanap ng knife. Kaya nga sabi nga dito kanina, bakit? Webes na ba ngayon? Hindi, nagahan na daw niya kasi baka i-anticipate nyo na Thursday. Hindi, nainggit lang sa akin. Pero congratulations muna kay Kuya. Kay Kuya Daniel. Iba, lifetime ba naman Lifetime Achievement Award Sipin mo, hindi na baling pang-award pang matanda, pero kahit paano, ikaw nakaukit ka na sa nakaukit ka na sa kasaysayan na lifetime. Pundasyon talaga ng broadcast industry. Yes. Congratulations. At maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you. Pwede ka na makita dyan. Dyan, pwede naman Bakit di ka nahihiya? Samantalang pag nasa... Huwag ka gumapang dyan.
Meron po kasi gumagapang dito. Yung makeup artist dito, aba Jaja, ikaw hiyang-hiya kang magpakita sa telebisyon. Samantalang pag nasa pondahan ka, hindi ka nahihiya. Muntik nang mahuli. Wala doon. Ayaw, sayang. Ayun, so mga kasambahay, Distracted Driving Act. Medyo kayo mag-ingat-ingat. 5,000 pesos para sa first offense, 10,000 second offense. 15,000. And suspension of driver's license for 3 months. At pagkatapos, fourth offense, 20,000 pesos and revocation ng lisensya. Pasensya na, gumagapang po. Gumagapang. Kayanin mo yan, pambihira. Hirap, no? Pinagpawisan Ayan, Kong, sinabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Over my dead body. Beautiful body. Alam kayo sa buhay nyo, ako ang may huling say kung pwede yung maging state witness o hindi. Hindi ikaw Aguirre. Hindi ikaw hindi mga Kalida. Solgen dyan. Solgen Kalida, hindi ikaw ako. Sapagkat ako ang prosecution. At nagsalita na rin siya na talagang hindi. Hindi po pwedeng maging state Madam witness. Janet Lim na police po ay nalipat na mula dito sa bikutan na siya ngayon. Dahil siyempre siya ngayon ay kinoconsider na lamang hindi bilang isang convicted criminal. Hindi na siya naka-orange. Hindi na. Naka-blue. Naka-blue na siya ngayon. Iba na yung ngiti. Iba na. Tsaka nagpa-straight talaga yan. Nagpa-straight. Dati medyo Saka pa-parlor? Siyempre, kinakailangan. May mahaharap ka ngayon sa as a free man, free woman. Kinakailangan pagharap na medyo kakaiba. So, isang kaso na lang, plunder na lang. Madami yun. Madami sa Sandigan Bayan. Kung si, alam ko, co-accuse siya kay Senator Jinggoy. Siyempre, co-accuse siya kay Senator yung tatlong senator. Revilla. Ken Rile. So, at yung mga iba pang na-file ng kaso. Sa paniniwala po kasi ng Ombudsman ay hindi siya ang least guilty. At number 2, na pwede sila mag-prosecute nang hindi na kailangan yung presensya niya. Na kahit na hindi siya mag-testify. Ayun. Maraming salamat po. Narito na ikalawang paghataw ng mga balita. Pagbuhay sa butika ng bayan, nakatakdang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. National Food Authority Council inaprobahan na ang government to private rice importation para madagdagan ang buffer stocks ngayong lean months. AFP Western Mindanao Command naniniwalang hindi na kailangan magdeklara ng martial law sa Sulu. Militar, tiniyak na kontrolado ang lugar. At ilang transport group nangangamba sa posibleng maging epekto ng excise tax sa industriya ng taxi at transport network vehicle service. Sa detalye ng mga balita, nakatakdang aprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panukala ng Department of Health na pagbuhay sa butika ng bayan. Gayon din ang paglikha ng isang regulatory body na magbabantay sa mga presyo ng gamot upang matulungan ang mga mahihirap nating kababayan. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Although sa pagpasok ng generics, naging mas mura ang gamot, pero sa mga napakahalagang mga anti-cancer, anti-diabetes, anti-hepatitis at iba't ibang mga napakahalagang mga gamot ay hindi pa talaga bumababa. Tila dismayado si Senator Juan Miguel Zubiri sa naging implementasyon ng Cheaper and Quality Medicines Act of 2008. Ayon sa senador, hanggang ngayon ay mataas pa rin ang presyo ng mga gamot. Sa obserbasyon naman ni Department of Health Secretary Paulino Bial, ito ay dahil walang ahensya na tumututok upang bantayan ang presyo ng mga gamot sa bansa. So what could be the factors that make it higher? But the health sector globally in general, there's no transparency in drug pricing. Ilang inisyatibo ang inihahanda ng DOH upang maresolba ang usapin na ito. Kabilang narito ang pagtatatag ng isang regulatory body na magbabantay sa presyo ng mga pangunahing gamot. Approval for a draft executive order I will be presenting to the cabinet in the next cabinet meeting. Bukod pa rito ang inaasahang paglagda ng Pangulo sa isang administrative order na layong ibalik ang butika ng bayan, kung saan sa halip na ibenta ng mas mura, libre itong ipamimigay lalo na sa mga mahihirap na barangay. Inaasahang aaprubahan ng mga naturang panukala bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Hulyo. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita.
Inaprubahan na ng National Food Authority Council ang government to private rice importation para madagdagan ng buffer stocks ngayong lean months. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Inaprubahan na ng National Food Authority Council ang Government to Private Importation o G2P scheme para sa importasyon ng bigas. Ito ay ipapatupad ng NFAC upang madagdagan ang buffer stock ng bansa para sa lean months mula Hulyo hanggang Setyembre. Ayon kay Cabinet Secretary Leoncio Evasco, suportado ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang G2P ay paraan din aniya upang buksan ang bidding sa mga pribadong sektor na hindi makukompromiso ang presyo ng bigas sa bansa. Ayon pa sa kalihim, ito ang dapat sundin ng Department of Agriculture at National Food Authority. They're not supposed to contradict the position of the NFA Council. And I'm happy to let you know the administrator of the NFA was present during the NFA Council meeting yesterday. He was supportive. Ayon kay Secretary Evasco, kabilang rin sa natalakay sa pagpupulong noong Lunes sa NFA Governing Council ay kung paano paiigtingin ang pagbili ng locally produced na bigas. Sa ganitong paraan, kikitaan niya ang mga magsasaka sa bansa. Siniguro naman ng kalihim na hindi mamanipulahin ng mga kartel ang presyo ng bigas sa ilalim ng G2P scheme. Samantala, tinatawagan din ng pansin ni Evasco ang BOC upang bantayan ang importasyon ng bigas upang masiguro na walang korupsyon. I will call on the Bureau of Customs to really check the port of entry and check imported smuggled rice and arrest those responsible in bringing smuggled rice to our country, because this will destroy and put in danger the production of our farmers. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Nababahala ang Taxi Operators Association maging ang ilang transport network company sa posibleng epekto ng pagpapataw ng excise tax sa kanilang industriya. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Inaprubahan na ng National Food Authority Council ang Government to Private Importation o G2P scheme para sa importasyon ng bigas. Ito ay ipapatupad ng NFAC upang Tiyak na isusulong ng Taxi Operators Association ang dagdag pasahe sakaling maipasa na ang tax reform package ng Administrasyon Duterte. Partikular na dito ang pagtaas ng automobile excise tax rate kung saan mula sa 2% ay iaakyat ito sa 4%. Nangangahulugan na gagalaw rin ang presyo ng mga bagong sasakyan. If we include vehicles to be used as taxis in the additional excise tax to be imposed, tataas na naman yung cost of operations. The riding public has always demanded new vehicles from the taxi industries. Suportado naman ng ilang transport network vehicle company ang hakbang na ito ng administrasyon. Ngunit may pangamba rin sa posibleng epekto nito sa kanilang sektor. Thus, the likely outcome we foresee with the imposition of an increased excise tax on automobiles is the need for drivers to petition for an increase of fares. Ngunit sagot ni Finance Department Undersecretary Carl Chua, makikinabang naman ang mga ito sa pagbaba ng personal income tax rates. Taxi operators and especially those with big fleets are also beneficiaries of the lower income taxes. Awin ng DOF ang pangamba ng mga stakeholders sa posibilidad na malaking pagtaas sa presyo ng mga bagong sasakyan sakaling maipasa na ang tax reform package. Sa kasalukuyan ay patuloy pang tinatalakay sa mababang kapulungan ng Kongreso ang tax reform package ng administrasyon. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Hindi na kinakailangang magdeklara ng martial law sa Sulu ayon sa assessment ng commander ng Western Mindanao Command. Ito ay matapos lumabas ang ulat kaugnay ng hiling ng Sulu Movement na magdeklara ang Pangulo ng batas militar. Ito ang hataw na balita ni Dante Amento. Nakatakdang humarap bukas sa pamunuan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang Commander ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command na si Lieutenant General Carlito Galvez Jr. Iuulat ng opisyal ang mga nagawa o accomplishments sa Area of Responsibility o AOR ng Westmincom.
Magmula ito nang ipag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte na pulbusin ang bandidong Abu Sayyaf. Kasama sa ulat nito ang mga kinakailangang kagamitan para masugpo ang lahat ng uri ng terorismo bilang bahagi ng modernization program ng AFP. I was required to give a report to him on what are the capabilities that we need in order to really defeat and sustain our gains here. Ayon sa General, kung pagbabatayan ang mga accomplishments ng AFP nitong mga nakaraang buwan, ay hindi na kailangang magdeklara ng martial law si Pangulong Duterte sa Sulu. Sa ngayon anya ay kontrolado na ng AFP ang lugar at nakuha na rin nila ang suporta hindi lamang ng local government units kundi maging ng mga residente. We believe that declaring a martial law in some parts of Sulu is not anymore necessary. Kung saan i-declare to, dapat nung simula pa ng campaign. Ang bayan na lamang anya ng Patikol ang kinakailangan pang mapagtuunan ng pansin dahil ito ang kilalang kuta ng ASG. Ang nakikita namin doon is more on education, more on yung bringing in yung socio-economic development, yung basic services, yung governance ang dapat mailagay doon. Mula sa Zamboanga City, ako si Dante Amento, humahataw sa balita. Handang harapin ng Philippine National Police ang mga reklamong isinampas sa kanila kaugnay ng umunoy na gawa nilang paglabag sa karapatang pantao. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Kaliwat ka ng reklamo na ang isinampa laban sa PNP, lalo na nang magsimula ang kanilang war against drugs. Nito lamang nakaraang linggo, naghain ang reklamo sa Office of the Ombudsman ang Commission on Human Rights laban sa PNP dahil sa natuklasan nilang umanong secret jail sa Manila Police District Station 1. Nakahanda naman ang PNP na ipaliwanag ang kanilang panig. Kung may violation man, isampa na agad yung complaint kung sino mag-complain. And then we will defend ourselves based on the situation. Ayon sa PNP, ang kakulangan sa kulungan ang isa sa dahilan kaya nalalabag ang karapatang pantao ng mga bilanggo. Napilitang ilagay sa maliit na espasyo ang mga detainee dahil punong-puno na ang custodial center ng estasyon. Are we really to be blamed all of this? In fact, we want them out of our facility because we don't have food provisions for them. But there is an order from the court. Nandito sa amin. So we have to bear with it. So, vulnerable kami ngayon. The risk is very high in violating human rights conditions. Samantala, tiniyak naman ng Department of Justice na ginagawa nila ang lahat para mapabilis ang pagresolba sa mga naturang kaso. Mula rito sa Camp Crame, Grace Casin, humahataw sa balita. Naglilibot na sa iba't ibang barangay sa Valenzuela City ang Tokhang on Wheels ng lokal na pamahalaan para sa mas epektibong monitoring sa mga drug surrenderers sa lungsod. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Tinipon ng Valenzuela City Police ang mga dati nang sumuko sa Oplan Tokhang ng PNP. Ito ay bahagi ng Tokhang on Wheels sa ilalim ng programa ng lokal na pamahalaan na Valenzuelano Ayaw sa Droga. Sa naturang programa, nililibot ng pinagsanib puwersa ng PNP, City Health Office at barangay officials ang mga barangay upang kumustahin ang mga drug surrenderer. Nagkakaroon dito ng drug testing at tactical interrogation upang malaman ng iba pang sangkot sa illegal drug operation. Parang one-stop shop ito wherein lahat ng mga government agencies ng Valenzuela City ay nagsama-sama at pumunta sa mga barangay para mag-conduct ng tokhang at mag-process ng mga drug patients natin. Kabilang sa mga aktibong sumusuporta rito si Amer na dating drug dependent. Maganda po, okay naman po para rin naman sa kakaganda ng buhay at kakatino ng buhay natin. Ang mga magpopositibo sa drug testing ay sasailalim sa assessment. Sa pamamagitan ng anti-drug support program ng lungsod, maaaring dalhin ang mga ito sa isang center-based o community-based rehabilitation facility upang magamot at makapagbagong buhay. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Nakauwi na kagabi sa Pilipinas ang 11 undocumented overseas Filipino workers mula sa Kuwait. Kasama rin ng mga ito ang kanilang mga anak na pawang wala na ring dokumento.
Kabilang ang mga naturang OFW sa nagpasyang umuwi ng bansa na magkaloob ng 90-day mass amnesty program ang Saudi government sa mga illegal workers. Many of the adults, yung mothers, ay undocumented na. Yung mga anak, mas lalong undocumented. Kasi wala sila mga birth certificate, no? Ito yung iba dyan, victims of sexual offense. Bukas ay mahigit 100 pang OFW mula sa Saudi Arabia ang inaasahang makauuwi ng bansa. Bubuksan ng De Los Santos Medical Center ang kanilang kauna-unahang Buntis Summit sa May 26. Layo ng aktibidad na ito na mapangalagaan ang kalusugan ng ina habang ipinagbubuntis ang sanggol na karugtong ng kanilang buhay. Itong hato na balita ni Aiko Miguel. Muntikan nang mawasak ang pagsasama ni Maria Teresa at ng kanyang asawa dahil 2 beses siyang nakunan. Nawalan ng pag-asa ang kanyang mister noon na magkaanak pa sila. Iniwan po ako nung nalaman ng pangatlong baby ko na dinudugo uli po ako, parang nawalan siya ng pag-asa. Ay na naman, mawawalan uli ng baby. After 3 months, nakita niya yung baby. Nagkabalikan po kami. 23 anyos siya noon nang malamang mayroon siyang antiphospholipid antibody syndrome o APAS. Isang autoimmune disorder, kadalasang lumalapot ang dugo ng mayroon nito. Naapektuhan ang kanyang ipinagbubuntis dahil hindi raw nagsisirculate ang kanyang dugo sa bata. Sa tulong ng isang espesyalista, ngayon ay 2 na ang anak ni Teresa at may bonus pa dahil 3 buwan siyang nagdadalang tao sa edad na 41. Ayon sa mga eksperto, ang malulungkot na karanasang ito ay maaaring maiwasan kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay ilulunsad ng De Los Santos Medical Center ang kanilang Buntis Summit. Dito, bibigyan ng kaalaman patungkol sa pre- at postnatal care at tamang pag-aalaga ang moms-to-be. Magkakaroon din ng information drive kung ano ang mga medical services na kailangan ng mga buntis. Lahat ng mga diagnostics at ang pagsusuri na rin yung sa tinatawag ng baka may congenital anomalies ang isang bata. Bahagi sa ilulunsad sa araw na yon ang Women's Care Center at ang Happy Mommy, Happy Baby Prenatal Package. Isa itong one-stop shop para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nanay na nangangailangan ng medical services. Ang Buntis Summit ay isasagawa sa May 26 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Para sa ilan pang katanungan at impormasyon kaugnay ng Buntis Summit, bukas ang hospital hotline sa 89-DLS-MC o tumawag sa Women's Care Center sa 89-35762 extension 7124. Pero higit sa magagawa ng mga eksperto ang payo ni Maria Teresa. Huwag mawala ng pag-asa. Yung tiwala po sa magagawa ng Diyos sa atin. Ayun po, doon po ako kumapit na may dakilang doktor. Doon po ako nakakapit sa kanya. Na siya nagpapagaling, siya rin ang sumusugat. Mula rito sa Quezon City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Dahil nga Kaya sa... ang nangyayari nga dyan, dahil konti yung supply, tas malaki yung demand, of course, mahal yung presyo. Mahal ang presyo. Oo, kaya nagmamahal. Oo, kaya sa bandang huli, wag na muna magbaboy-baboy. Pwede namang pagulay-gulay na lang muna. Healthy. Oo, kinakailangan mamitas na lang ng mga talbos ng kamote dyan sa may kapitbahay. Sa kapitbahay pa rin? Ano ba yung talbos ng kamote? O kaya manungkit ng papaya ng ibang kapitbahay din. din. Oo, pero Attorney G, paano yung puno ng kapitbahay mo? Diba? Paano kung yung bunga tumawid dun sa bakod mo? Sa iyo na yun. Sa iyo yun, diba? Sa iyo na yun. Hindi pag binaril ka habang kinukuha mo yun. Pag sinungkit ng kapitbahay mo, siya nag-trespass. Oo. Kasi... Samantalang pag kinuha mo yun, you have all the rights. This is mine. This is mine. Sulatan mo na. Ikaw kaya dapat yan, siguraduhin mo, yung puno mo, tuwid lang ang taas. Wag siyang lalampas na ganun kasi hindi na sa iyo yun. Pag nagtanim ka, wag masyado dun sa pinakagilid na ng bakod. Kaya yung mga chicken mo, yung mga manok mo, wag lilimlim doon wag makikilimlim doon sa... Baka sa puno. Oo, baka maya-maya makilimlim doon sa lupa ng kapitbahay mo, hindi na sa iyo yun. May tawag sa amin yun, humahapon. Okay lang yung humahapon. Oo. Kasi hahapon sa kanila. Kasi yung humahapon, pansamantala lang yun. Ang masama, yung doon na lumimlim, dahil pag lumimlim, Tita Beth, doon din ngayon
paiinitan eh. So, yung itlog ng manok o bibe na nilimliman sa kapitbahay, kanila na yun? At nandun. Siyempre, hinukay. Oo. Doon nilagay Wala itlog. kang habol. Wala kang habol. Okay. Bandang huli, pagka naging sisiw na yun, sasabihin ng kapitbahay mo, akin yan. Akin yan. Oo, dyan binuo yan eh. Ako nag-alaga niyan. Manok ko yan ah. Kaya nga. Wala kang habol. Wala. Kaya mga kasambahay, yung pinag-uusapan namin po kanina, muli doon sa mga katututok lang sa TV, yung pong pinayagan na po ng NFA Council, ang G2P, Government to Private Importation po ng bigas. Sapagkat wala po, 8 araw na lang po ang buffer stock po ng ating bigas ng NFA. Hindi natin alam kung bakit nagkaganon, samantalang sinasabi nila sobra-sobra daw po ang ating ani. Di ba? Sobra-sobrang ating ani. Alam mo, dapat din nating alamin na rin ngayon. Alamin na rin natin ngayon, Tita Beth, gaano na ba talaga kalaki pa yung ating lupang sakahan sa buong Pilipinas? Actually, sa Bulacan nga dati, di ba? Talagang makita mo, Attorney G, napakalawak talaga na puro ano yan, puro rice field. Oo, talagang pag sa inyo, pag yung ikaw ay nagtatravel papuntang north, Tita Beth, pag ikaw ay humihip ng hangin, lalo na pagka suminghot ka ng hangin yung na buwan ng harvest na ang bango na ng palay talaga, amoy na amoy correct. mo na. Pwede ka lang magluto lang, tubig na lang ang kulang eh. Gutom ka pagka nagbukas ka ng bintana mo. Pero ngayon makita mo, dinedevelop na para maging subdivision o kaya naman nilalagyan ng mga warehouse, mga malalaking mga warehouse. Ako talaga hindi ko talaga din maisip ano ba talaga ang tamang polisiya, whether it's government to private, government to government, o wag na lang mag-import sapagkat magdepende na lang tayo sa supply dito sa ating bansa. Sapagkat kapag ikaw ay umaasa lagi sa importation, hindi mo dinedevelop yung mismong local production. Correct. Hindi mo inaayos na mas maging maganda ang produksyon ng bigas dito sa ating bansa. Dahil total nakadepende ka sa importation exactly. ang problema, kapag po nag-i-import kasi ang ating pamahalaan, lalo na pag ito'y G2G, o kahit pa nga siguro government to private, ang problema, Tita Beth, yung loan. Oo. Yung utang kasi ang problema. Babalik ba kami sa bahay? Oo, kinakailangan ba kaming tawagin sa bahay ni Kuya? Ha? Wala pa? Matabats. Oo. wala pa. So yun ang sinasabi natin na ang problema kasi ang laki daw kasi ng utang na ngayon ng NFA. Kung hindi ako nagkakamali, Tita Beth, para mga 200 billion pesos. Paano tayo umabot sa ganoon? At saan tayo nagkaroon ng utang? Napakalaki. Ano pasasalamatan namin? Pasasalamatan namin. Dapat bibigyan kami dito. Kasi mahirap pasalamatan na hindi nila kami binibigyan. Si Miss Jenny yan. Si Miss Jen. Hello. Chua. Love Desserts. Salamat sa Love Desserts and Bake Shop siguro. Bake Shop naman. Maraming salamat po sa inyong niluto dyan na pinapakain nyo sa kanila. Pero kami nagpapasalamat. Ngayon, napakaganda. Isipin mo, ibang klase ang presentation. Saka ang ganda ng mga cakes niya. Salamat ha. Maraming salamat po. If I'm not mistaken. Ibang klase ang pagkakagawa. Parang yung cake na yun, parang hindi mo kakainin. Kasi itatago mo na lang dahil titingnan mo na, tititigan mo na lang sa sobrang ganda ng pagkakagawa sa presentation. Yung lasa mamaya matitikman natin. Masarap yan. Tapos syempre, yung mga nakapaligid pa na nagpapagandang-ganyan ng mga kamay. Pagkagaganda mga babae. Ito naman, KJ naman ni Marvin, bawal daw kumain sa radio booth. Pupunta kami dun sa GMK. Napakasarap ng mga cakes na yan. Kung gusto niyo pong yan matikman at gusto niyo sila ang magawa ng cakes niyo, sinabi kanina diyan po sa television kung ano yung contact numbers nila, pwede niyo po silang makontak. At saka siyempre, muli, congratulations kay Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Lifetime achievement. Lifetime ba naman talaga? At live na live ang Get It Straight mamaya. Get It Straight with Daniel Razon. Ayan, ako, pag magsasabong face to face talaga. Siyempre, mga kasambay, mamaya po, yung pong naunsyami, yung na-dismiss at yung nailibing na impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya po, guest po ni Kuya si Congressman Alejano at si Congressman Ray Umali, ang chairman ng Committee on Justice ng House of Representatives. Diba? Ano ang magiging tanong ni Kuya Pero alam Jenny? naman ni Congressman Alejano na suntok sa buwan talaga. Alam naman nila yung from the very because it's numbers game. Siyempre, it's a matter of principle also. Siyempre, yung pinaglaban niya sa paniniwala niya, kinakailangan ma-highlight sa publiko, ma-record man lang yung kanilang complaints. And that is part of the democratic process. Yes, tama din naman yun. Diba? Hindi po pwedeng dito sa ating bansa, oo ka na lang ng oo. Correct. Tama rin po yung ginawa ni Congressman Alejano. Kaya lang,
they will have to undergo the same process ng pag-determine. Ngayong if it is a highly politicized move on the part of the House, yung po ay talagang kasama rin sa proseso. It's a matter of numbers Numbers game talaga yan, Tita Beth di ba? At kinakailangan na matingnan natin, matanong din siguro kay Congressman Alejano, bakit ba talaga hindi authenticated? Bakit ba walang mga certified true copies man lang? Di ba? At siguro maganda rin maitanong sa kanya, bakit ikaw ang nag-complain? Bakit hindi ka na lang hanap ng ibang complainant? Siyempre kung ibang complainant, hindi ikaw, yung complainant na pwede mong hanapin, pwedeng siya ang nakakita at nakasaksi. And therefore, hindi hearsay. Di ba? At ano ngayon ang susunod na gagawin nyo, gayong hindi nga pinagbigyan, hindi nakalusot. And therefore, may tinatawag na 1-year ban. Di ba? Hindi na wala nang pwedeng mag-file within the year, this year. Kaya ngayon, ano ang plano? Talaga bang pupunta sa International Criminal Court? Talaga bang ito na lang ang recourse o baka may iba pang recourse tayo na pwedeng magawa para na mas maipahayag nila yung kanilang sentimiento? Di ba? At talaga bang nararapat na filean mo na impeachment ang isang pangulong wala pang 1 taon na nanungkulan? May period ba yung pinag-uusapan? Mayroon bang tinatawag na honeymoon period na pinag-uusapan? But according to law, is it possible pag wala pang 1 year, hindi mo pa pwedeng Pwede naman. Pwede naman. Ang point nga lang, yung sinasabing timing na hindi pa nga rin nakakahinga-hinga, hindi pa nakakapagpatuloy ng kanilang kakayanan. Kakatapos lang ng honeymoon period. Pagkatapos pa-file mo na kagad ng impeachment. Yung mga ganon. Yung pong naging boto ng mga miyembro ng Committee on Justice based yan sa paniniwala nila on how the rules will be interpreted, on paniniwala nila yung substance na tinatawag. Kasi merong ganun yung tingin mo, Tita Beth, okay na sa akin yan. May laman naman di ba? Para yung nabibili mo pagkapapunta kang Baguio, yung nakalagay na sa kawayan. Sundot. Kulang. Oo, di ba? Pagka okay na yan, total may kapiraso. Gano'n naman talaga yan Mas pagtsatsagaan mo yun di ba? Meron naman na nakukulangan, meron naman na para sa kanila, eksakto na yun. Pwede yan. Yung pong criteria doon, yung po yung diskresyon ng mga miyembro ng House of Representatives Committee on Justice. Aminin na natin o hindi, sa kanila po nakadepende yan. At yun ay hindi mo pwedeng questionin sapagkat sila ang may pakialam kung ano ang bigat na ibibigay nila sa bawat ebidensya. Sila ang magdedesisyon regarding it's really a political process. Aminin man o hindi, sabihin man nila na nakabase talaga sa ebidensya, it still is a political process. And tingnan natin kung may mga iba pang magpa-file o may yung mga ibang impeachment na ipina-file dyan sa House of Representatives. Remember, mayroon pa rin impeachment laban kay Vice President Leni Robredo. At there was even an attempt to file an impeachment complaint against the office against the Ombudsman. Di ba? Mukhang wala lang nag-endorse. Wala. Walang gustong magsabi na sige, susuportahan ko yung impeachment na yan. Kasi hindi pwedeng, kunwari ako mag-file ako ng impeachment against the ombudsman, sarili ko lang, dapat merong congressman na, ano tawag mo doon? Mag-author ba ang tawag? Mag-endorse. Mag-endorse. Pero sinasabi naman ng ating Pangulo, kahit na na-dismiss yung kaso na yan, ng impeachment laban sa kanya, sabi niya kung talagang dadalhin sa ICC, okay lang. It's part of the democratic process. Maganda naman yun. Huwag natin pipigilan, it's part of the democratic process. Kasi sa bandang huli naman, as to whether the ICC will assume jurisdiction, will have jurisdiction, yan naman ay part din dahil tayo ay signatory doon sa tratado na nagkikreate ng International Criminal Court. Buti nga tayo nagpirma tayo doon Alam mo bang Amerika hindi signatory doon sa ICC? Oo, dahil ayaw nila malagay sa sa jurisdiction ng International Criminal Court. Hindi kami ang batas. Ang paniniwala kasi nila, pag nagpadala ka halimbawa ng mga peacekeepers sa ibang bansa para i-maintain yung peace and order doon, vulnerable daw yung mga peacekeepers nila, yung mga sundalo nila na ma-filean sa International Criminal Court. Kaya hanggang ngayon, hindi sila pumipirma sa tratado na nag-i-establish ng International Criminal Court. Ang Pilipinas, nagpirma tayo dyan. Di ba? Pero tatandaan din po natin, ano ba ang jurisdiction ng ICC? Yan yung mga bagay na mamaya maitatanong po yan ni Kuya sa kanyang pakikipanayam kay Congressman Ray Umali at kay Congressman Gary Alejano na nag-file nga po ng impeachment na na-dismiss. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood at pakikinig. Pansamantala po kami nagpapaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. And sa ngalan po ng aming partner na si Mr. Joe Castigador Jr., ako po si Beth Santiago. Ayan, at susunod na po ang ikatlong paghataw ng mga balita kasama si June at Monica sa Good Morning Kuya.
Maraming salamat, Atty. G at Beth. Magandang umagang muli sa ating mga kasambahay. Ngayon po yung araw ng Miyerkules, May 17, 2017. Kasama pa rin po ang buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. At sabayan pa rin po tayong napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Narito na po ang mga humahataw na balita. Senador Alan Peter Cayetano nakatakdang humarap ngayong araw sa Commission on Appointments para sa kanyang kumpirmasyon bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs. Health Secretary Pauline Jean Obial at Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo muling haharap sa Commission on Appointment ngayong araw. DOH Chief positibo makapapasa sa bicameral body. 200 milyong pisong pondo ipagkakaloob ng Davao City Local Government sa mahigit 350 pampublikong paaralan sa lungsod. At Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon, Lifetime Achievement Awardee ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ilang UNTV programs nominado naman sa 25th Golden Dove Awards. Sa detalye po ng mga balita, nakatakdang humarap sa Commission on Appointments ang bagong talagang kalihim ng Department of Foreign Affairs at kasalukuyang senador na si Alan Peter Cayetano. Samantala muli ring haharap mamaya sa bicameral body sina Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo at Health Secretary Pauline Jean Obial. Ito ang hataw na balita ni Nel Mari Buhok. Si Senator Peter Alan Cayetano na magiging patas sa mga kapwa miyembro ng Commission on Appointments sa kanyang pagsala ngayong araw para sa kanyang kumpirmasyon bilang Department of Foreign Affairs Secretary. Ayon sa senador, napamahal na rin sa kanya ang pagiging mambabatas, ngunit kinakailangan rin niyang harapin ang hamon na pagiging miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Very sentimental kasi naging life's work ko na ang legislation. I've been in government for 25 years. Sakaling makumpirma bilang DFA Secretary, otomatikong maaalis na siya sa pagiging senador. Samantala, inaasahan rin na muling haharap sa Commission on Appointments sina Department of Health Secretary Pauline Jean Obial at DSWD Secretary Judy Tagiwalo. Positibo si Secretary Obial na makapapasa siya sa pagbusisi ng bicameral body. I'm very positive always, not just during the CA. Ngunit tayo sa isang senador, tiyak na marami pa ring magiging question sa kalihim. Karamihan sa budget ng DOH and how it's being spent and then the PhilHealth. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon. Sherwin, magandang umaga. Magandang umaga, June. Magandang umaga sa ating mga kasangbahay. Narito ang mga balita sa Luzon Region. Ikinagulat ni Mayor Antonio Halili ng Tanawan, Batangas ang paglipat ng kanilang 84 na pulis sa Binangonan, Rizal dahil umano sa hindi masugpo na iligal na droga sa kanilang lugar. Walaan niyang katotohanan na malaki pa ang problema sa iligal na droga sa kanilang lungsod. Narito ang report. Aminado si Mayor Antonio Halili ng Tanawan City, Batangas na mayroon pang mangilan-ngilan na mga gumagamit ng iligal na droga sa kanyang nasasakupan. Ngunit mariing itinanggi nito na talamak pa rin ang illegal drug sa Tanawan na dahilan umano ng paglipat ng 84 nilang pulis sa Binangonan, Rizal noong Lunes. Big surprise yun for me, no? Kasi dito wala namang ganong kagrabing problema na sa drugs. Sa nakikita ko, malaki ang ibinawas. Malaki ang nabawas. Yung malalaking drug dealer, yun ang importante. Pero naman yung supply, makatiga-tinting dyan, nagagaling sa, ang katabi natin bayan. Katabing probinsya. Ngunit ayon sa opisyal ng PNP sa Region 4A, ang pagpapalit ng mga pulis sa Tanawan, Batangas at Binangonan, Rizal ay bahagi ng kanilang estratehiya upang masugpo ang iligal na droga sa parehong lugar. Ang ultimate objective is to have a clear locality free from the drug menace
Yun naman ang ultimate objective natin. So by all means, gawin natin. So, hindi po ito pagsibak. So, ito po ay isang estratehiya na ginagawa ng kapulisan upang lalong paigtingin ang kampanya natin laban sa illegal na droga. Kahapon, binisita ni Deputy Regional Director for Administration Police Senior Superintendent Israel Dixon sa Tanawan City ang mga pulis na galing Binangonan, Rizal na bagong destino sa Tanawan upang tignan ang kanilang sitwasyon at palakasin umano ang kanilang moral. Isinusulong ng lokal na pamahalaan ng Benguet ang pagpapalakas ng produksyon ng kape sa La Trinidad dahil sa tumataas na demand nito sa merkado. Ito ang hataw na balita ni Marvin Canlas. Mabigbig iti La Trinidad Benguet kas may sa akang guna na producer ken supplier iti strawberry sabsabong ken nateng. Ngam pagayatan iti lokal a gobyerno ti La Trinidad nga mabigbig iti probinsya a producer ti kape aglalo takang gunaan nga supplier ti Arabica coffee ditoy Pilipinas iti Cordillera. What we produce is the premium Arabica coffee and the price commands almost twice the price of Robusta. Robusta kasi pinoproduce sa mga mainit na lugar. Dito we are very thankful that we are endowed with high elevation. So sa high elevation nagtathrive talaga ang Arabica. Nagadumot iti farmlands ditoy Cordillera nga agbalin nga pagmulaan dagiti kape. Ngam umabot iti may sa atawan, sakbay nga agbalin nga maapit dagitoy. Rason isungahan nga ipatpatag iti Manalon. Sigon ken La Trinidad Benguet Mayor Romeo Salda, nakasagana iti gobyerno ti La Trinidad tapno suportaran dagiti agayat nga agpadas iti coffee farming. Ngayon na dumating yung mga market natin and some line agencies are very willing to help yung mga coffee farmers natin. We will be supporting them. Italtalakmat iti coffee farmers nga agsapol iti gaget ken panag-anos sakbay nga maipada ti Manalon iti demand ken kompetisyon iti industriya ti kape. Kasi yung kape once a year lang yung harvest kaya kaya talagang tiyaga lang ang pagtatanim ng kape. Basta yung may lupa silang pwedeng pagtaniman ng Arabica coffee, magtanim tayo kasi yung coffee ay lifetime yung. Manipod dito'y Baguio City. Siak ni Marvin Calas, umahataw sa balita. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, nagulat ng live mula sa Laguna. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag sa iyo, Deb. Yes, daghang salamat Monica ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa kalain-laing bahin sa Visayas. Nagpahigayon og Safe Motherhood and Wellness for Reproduction Age Group o SWRA Congress ang DOH6 sa Bacolod City aron ipaibalo sa mga inahan ang paggamit sa modern family planning methods. Lakip na niini ang paggamit og mga contraceptives. Matod sa DOH, pinaagi sa modern family planning method makuhaan ang padayon nga pagsaka sa populasyon sa syudad nga halos 600,000. Apil na ang kaso sa teenage pregnancy nga moabot sa 1,302 sa miaging tuig. Gusto na nila maglimita sa ilang pagbata kung maghatag space o mag-espasyo sa pagpamata, pero wala na sila nagagamit sa modern family planning method. Sa laing bahin, 800 nga sundao sa Negros Occidental ang ibutang sa Territorial Battalion batok sa terorismo ug mga rebelde nga grupo. Samtang mituo ang Police Regional Office 7 nga dako ang matabang sa anti-drug campaign sa gobyerno sa plano sa Department of Education nga ipaubos ang random drug testing ang mga magtutudlo sa lalawigan. Kani ang balita ni Gladys Tuwabi. Sa Bacolod City, ana sa 800 ka mga sundao sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army sa Negros Occidental ang gibutang sa Armed Forces of the Philippines para sa pagbuhat og 1st Negros Island Geographical Forces o Territorial Battalion. Kini ang magsilbi isip support group sa Armed Force Geographical Unit o CAFGO sa isla sa Negros. Mapalakas natin yung resiliency natin against itong mga Mindanao-based violent terrorism, violent extremism.
So as well as of course yung pangatlo niyan is against illegal drug campaign natin. Sa Cebu City, tibuok ang suporta sa Philippine National Police Region 7 sa plano sa Department of Education na magpahigayon og random drug testing sa mga magtutudlo. Matod kang PRO 7 Regional Director Noli Talino, dako ang matabang niini aron masiguro nga luwas ang mga magtutungha sa tunghaan ubos sa mga magtutudlo. Very possible yan kasi ikaw, teacher ka, nagbebenta ka, gumagamit ka. Ay sino ang pinakamalapit mong magiging kliyente, ano? Kundi yung mga estudyante mo. So, very bad influence yung mangyayari doon sa classroom kung yung teacher mismo ang pasimuno. Ug sa Tacloban, gipadali na sa Department of Education sa Visayas Region ang konstruksyon sa upat ka bag-ong temporary learning space integrated school sa ilahang relocation site sa Tacloban City. Kini aron magamit sa mga magtutungha karong abli. Tumong niini nga masolusyonan na ang problema sa overpopulation sa tunghaan sa Tacloban City proper aron mas mahimong komportable ang mga magtutungha. Our schools will be experiencing either decrease of enrollment for our schools in the city occupying the coastal areas because they will be coming this way. That's why the North School surely will be expecting increase of enrollment. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Na ang mga balita na atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik na sa inyo, Monica. Daghang salamat, Deb Riveral. At mula naman sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amentu. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Takial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Aprobay wayan na first reading el-un propuesto ordinansa que objetivo ay implementar speed limit a todo klase del vehículo na ciudad de Zamboanga. Asigon con Consial Albert Tatilano, Sr., principal autor del ordinanza acerca del mucho accidente na lugar, especialmente del noche o ulan. Objeto también de ese que manda enseñar con el magachuper el justo disciplina na camino. Cuando implementa sila el speed limit nila, yabah gayot, no? By 80% of nila na vehicular accident. Si aprobado ya ay impone multa hindi taabahan na 500 hasta 3,000 de pesos con el mga violador. La otra noticia ay dale el gobierno local del ciudad de Davao más de 2 millones de pesos fondo na mga eskwela na ciudad para pwede usar na abrida del klase. Taka el report de Marisol Montaño. Pila ka semana na lang umag-abdi na pag-usab ang klase sa mga estudyante. Maong padayon gihapon ang pagpangandam sa Department of Education o Davao City Government aron masiguro nga adunay maayo nga pasilidad o school equipment na magamit ang mga magtutungha. Prepare sa itong eskwelahan para malimpyuhan, ma-repair ang mga naguba, no, maayos ang mga dili ayos. So ayuson gyud para pag-abot sa mga atong mga kabataan, mga estudyante nato, we welcome them na limpyo ang atong eskwelahan. Subay ni ini maghatag og 200 milyones pesos nga pondo ang lokal na pagamhanan sa 350 ka mga pampublikong tunghaan gikan sa elementarya hangtod high school. Nanikamot kayo ang city government, labi na si Mayor Inday Sara Duterte, atong Vice Mayor si Paulo Duterte, kami, kitantanan, nga matagaan og dako-dako nga budget ang atong mga public schools. Kamito na maong pondo sa pagpalit og dugang na mga lingkuranan, lamesa, libro o uban pang mga gamit na gaginahanglan bago magsugod ang eskwela. Apil nga gagahinan sa maong pondo ang pagpatukod og dugang na classrooms sa mga eskwelahan sa Barangay Mintal sa Tugbo. Gikan sa Davao City, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. Es el mga notisyan ya sa kakitan na rehiyon de Mindanao. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, mira contigo otra vez, June. Gracias, Dante Amentu.
Ginawa na ng KBP Lifetime Achievement Award si Mr. Public Service Kuya Daniel Razon sa isinagawang 25th KBP Golden Dove Awards kagabi. Isa siya sa pinakabatang awardee sa kategoryang ito ng prestiyosong award-giving body. Ayon kay Kuya Daniel, mananatiling nakatuon sa serbisyo publiko ang anumang programang ilulunsad niya sa hinaharap. Narito ang report ni Leslie Lumbowen. The 25th KBP Lifetime Achievement Award goes to Mr. Daniel Razon of Progressive Broadcasting Corporation. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang mga kontribusyon ni Kuya Daniel Razon sa industriya ng pamamahayag sa ika-25 Golden Dove Awards kahapon. Iginawad kay Kuya Daniel ang Lifetime Achievement Award na ipinagkakaloob sa mga individual na may malaking ambag sa pagsulong ng broadcast media at nagpamalas ng pambihirang kagalingan sa trabaho. I'm sharing this award to my parents, to my uncle. Siguro po, konti lang yung mga buhay pa yung parents nila pagka nakatanggap ng Lifetime Achievement Award. And for the record, hindi pa po ako senior. Life, utang po natin sa Panginoon. Ang time, utang natin sa Kanya. Ang achievement, wala po tayong ma-achieve without Him. Kaya po sa gabing ito, atin pong ibigay na lahat ang parangal doon sa nasa itaas na siyang kinaukulan ng lahat ng parangal na ito. Nakilala si Kuya Daniel bilang Mr. Public Service dahil sa paglulunsad ng mga programa at proyektong may natatanging konsepto na naglalayong makatulong sa kapwa. Kabilang narito ang Tulong Muna Bago Balita na kauna-unahan sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Kuya Daniel, lahat ng mga news reporter, anchor, cameraman at staff ng UNTV ay sumailalim sa rescue training upang makatulong sa pagtugon sa mga nangangailangan. Kaya nga ang news natin is news and rescue. So kahit na nagbabalita tayo, still, ang pangunahin pa din sa atin yung makatulong tayo sa kapwa-tao natin. Si Kuya Daniel din ang nagpasimula ng paggamit ng drone technology sa pagbabalita. Nagkakaroon man tayo ng mga innovations like the use of drone para din sa rescue. Diba kaya nga, hindi lang yan gagamitin sa pagbabalita. Yung paggamit ng mga drones para makasagip ng buhay ng tao. Kasi very useful na ngayon yan eh. Pinatunayan din ni Kuya na maging ang sports at entertainment ay maaaring magamit sa public service sa pamamagitan ng UNTV Cup at Wish FM 107.5. Kaya siya Wish eh. May element pa rin siya ng public service. At ang element ng public service doon ay nagagrant tayo ng mga wishes na nakikita natin na makakatulong doon sa mga listeners. Tayo naman na nag-umpisa no na ang ating sports program, ang kanyang beneficiary hindi yung mga mismong nag-champion, kundi yung mga beneficiary na napili nila, mga institusyon na kailangang tulungan. Tiniyak naman ni Kuya Daniel na mananatiling nakatuon sa serbisyo publiko ang anumang programa o proyektong kanyang ilulunsad sa hinaharap. So they can expect that whatever kind of program that we will be launching, ang i-advocate nito ay para sa kabutihan ng ating mga kapwa-tao. Samantala, bukod sa pagiging Lifetime Achievement Awardee, si Kuya Daniel ay nominado rin bilang Best Newscaster for Radio. Kasama rin sa mga nominees sa iba't ibang category ang ilang UNTV programs tulad ng Good Morning Kuya para sa Best Variety Program, KNC Show para sa Best Children's Program, at 911 UNTV Rescue para sa Best Radio Public Service Announcement category. Mula sa Pasay City, ako si Leslie Lumbowen, humahataw sa balita. Sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website, ang untvweb.com. At yan po ang mga hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, May 17, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Kasama pa rin po buong pwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po si Jules Riao. At ako naman po si Monica Veral.